Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sana po ay mapili ang sulat kong ito. Ako po ay 26 years old mula sa Giginto, Bulacan. Sa ngayon, nakatira ako ngayon sa Quezon City dahil dito ako nagtatrabaho sa isang BPO company. Ako po ay only child. Masasabi kong kabilang kami sa middle class family. Isa pong engineer ang daddy ko sa isang malaking company. Isa namang employee sa isang kilalang courier company ang mami ko. Magandang takbo ng buhay namin hanggang sa nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho na rin. Hindi ko akalaing dumating sa buhay namin ang isang malaking problema. March of this year, na-stroke po si daddy. Malaki ang hospitalization bills at medical expenses at dahil half-paralyzed po siya, kinakailangan niya ng physical therapy once a week. Naubos po ang savings namin sa pampa-ospital pa lamang at mga gamot. Umuutang-utang na rin po kami para matugunan ang iba pang mga pangangailangan. Obviously, natigil po si daddy sa trabaho. Matagal ding nag-leave si mommy sa work dahil kailangan niyang alagaan si daddy. May pinsan kaming nag-aalaga kay daddy na sinasahuran na lamang namin kahit maliit lang. Nakabalik na rin po si mommy sa work at kaming dalawa ang nagtatrabaho. Sa totoo lang po, kada sahod namin ay napupunta na lamang halos lahat sa mga utang namin. Ang hirap po, Dr. Love. Ang hirap lalo na kapag may iba pang bills na kailangang bayaran. May mga sandaling bumibigay ako at pinanghihinaan ng loob. May mga pagkakataong gusto ko nang sumuko. Hindi na po ako makatulog sa kaiisip kung paano itatawid ang lahat ng bagay na ito at malampasan ang pagsubok na ito. Wala naman po akong choice dahil only child lamang po ako at kinakailangan kong maging matatag for my parents. Pero ang hirap po talaga, Dr. Love. Kailangan ko po ang advice nyo on how to go on with life despite my situation. Please help me, Dr. Love. Maraming salamat. Sumasa inyo, Jeffrey ng Giginto, Bulacan. Maraming salamat sa iyo, Jeffrey, sa pagtitiwala mo sa ating palatuntunan. Sa mga sitwasyon na ganito ang mga suliranin na dumadating sa atin, makikita natin ang kakulangan ng suporta ng ating pamahalaan sa mga manggagawa. Lalo na, I can speak as a senior citizen na all my life 54 na taon ay nagtrabaho, naghulog sa social security system, nagbayad ng buwis. Sa aming sweldo, hindi pa namin nasusweldo, hindi pa dumadating sa kamay namin yung aming sweldo. Binawasan na ng BIR, ng gobyerno, ng buwis, withholding tax, ang tawag dyan. Ngayon, na matanda na kami, at wala na kaming regular na kinikita, edi, yun na lamang talent namin, ano? Aba, ngayon meron pa kaming binabayaran sa BIR na percentage tax. May percentage tax na binabayaran pa kami. Meron pa kaming annual income tax return na binabayaran pa. May professional fee pa kaming mga binabayaran, mga chorva, kung ano-ano. So hanggang pumuti na ang buhok namin, at hindi na kami makalakad, habang nagtatrabaho ka, maswerte pa kami nakakapagtrabaho. Yung ibang mga matatanda dyan, mas bata sa akin,
natatanggal na sa trabaho dahil matanda na raw eh. Hindi ka makapagtrabaho dito, hindi ka gaya sa Amerika, kahit ikaw ay 60-70 anyos na o 74 katulad ni Brother June, na po pwede pang magsukli alam mo sa mga groceries sa Amerika, sa gabi, mga senior citizen ang mga nagtatrabaho. Dito, pag nag-apply ka at ikaw ay 38 anyos na, ay overage ka na, hindi ka na tatanggapin sa mga kumpanya. If you are fresh graduate from college, mahihirapan ka makakuha ng trabaho dahil hanapan ka ng experience. Saan may lalagay ang katawan mo, di ba? At pag matanda ka ng katulad namin, ang makukuha mo na lamang 20% discount sa kakainin mo sa restaurant. 20% sa jeep. Nakakaawa naman yung mga jeepney drivers na babawasan mo pa ng 20%. Mag-aaway pa kayo, ibigay mo na sa kanya yung 20%. Yung ibang mga groceries na bibilhin mo, hindi lahat ng grocery items na bibilhin mo ay mayroong diskwento. Hindi po lahat. At pagkatapos, bago mo pa makuha yung discount mo, isusulat mo pang lahat yung mga items, grocery items na bibilhin mo. Eh, lubog na araw, kaming matatanda, lubog na araw, hindi pa kami tapos nagsusulat ng ganon. See? Yan ang benepisyo natin. Kaya, pag wala kang naipon sa pagtanda mo, kaawa-awa ka. Mapalad tayo kung meron tayong mga anak na magkakalinga sa atin. Kung wala yung mga anak ko, abay, saan ko kukunin ang pambili ko ng gamot? Ay, yung mga anak ko, naghahati-hati sila para doon sa gamot ng aking pangailangan sa maintenance, pangailangan ng maintenance ng aking asawa. Kaya, hindi naunawaan natin itong ating letter sender na si Jeffrey sapagkat nag-iisang anak siya. Tapos yung kanyang tatay na stroke. Alam mo, Jeffrey, kung ang daddy mo ay namasukan sa isang private firm, pwede kang humingi ng tulong at assistance sa Social Security System. No? May benepisyo na ibinibigay ang Social Security System. Ang daddy mo na paralyzed na, ibig sabihin hindi siya makakapagtrabaho, meron ng pensyon na makukuha ang daddy mo sa Social Security System. You can also ask the Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang laki ng tulong ng PCSO sa mga charitable organizations at sa mga individual na mga nangangailangan ng tulong. Yun nga lamang, madaling araw pa lamang, pipila ka na sa PCSO. Ito ang takbo ng buhay natin dito sa Pilipinas. Wala tayong magagawa. Kasi, minsan, masisisi natin ang mga butanteng Pilipino kung sino-sino lamang na mga ex-convict ang ibinoboto para gumawa ng batas. Kung sino-sinong mga may kaso ng mga pandarambong sa ating gobyerno, ibinoboto pa rin. Dahil popular, dahil pogi, dahil maganda. Ayan ang nakuha nyo. Bumoto kayo ng isang joker, isang payaso, isang clown. Ano makukuha nyo? Di pa tatawanin kayo niyan, di ba? Ay nako, saan kaya ang mga klase ng mga senador kagaya ni na Jovito Salonga, sina Sumulong, sina Miriam Defensor, na mga talagang matatalino, no? Sina Jokno, saan kaya napunta? Hindi ba nakakaya yan? Yo, nakakaya nga, madam, talaga, maniwala ka. So, ipagpasalamat na lang natin, Jeffrey, na ikaw ay may trabaho pa, at ang mami mo ay nabalik sa trabaho at pareho kayong nagtutulong para masuportahan ang inyong pangangailangan. Totoo,
hanggat maaari, iwasan nating mangutang ng may mataas na tubo dahil ito talaga ang magpapahirap sa atin. In all practicalities, ang tanging masasabi ko sa iyo, Jeffrey, subukan mong mag-inquire sa Social Security System. Napakababait ng mga empleyado ng Social Security System. Nung ako'y mag-retire, ako'y nagpunta ron at ako'y naghumingi ng tulong. No? Maraming benepisyo na makukuha ang daddy mo sa Social Security System. At subukan mo rin na humingi ng tulong sa Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO. Ang sa akin, huwag kang bibitaw. Lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Lahat tayo ay dumadaan sa isang madilim na tunnel. At tanging ang pag-asa lamang sa Diyos ang ating mapanghahawakan. Wala na tayong ibang pupuntahan at ang lahat ng ito ay magwawakas din at sa gawi pa ron ay makikita natin ang pagbabago ng ating buhay. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.